Hi guys, narito ang ika-50 na kabanata ng pagbalik sa nakaraan ng makapangyarihang mandirigma at strategies. Tara at simulan na natin ang kwento. Sa ngayon, hindi pa malinaw kung sino sila. Ang alam lang natin ay isang kabataan ang nag-activate ng mga haligi. At pagkatapos ay iniwan si Yezong na nakadapa sa sahig. Natalo niya si Yezong. Paano nangyari iyon? Talagang hindi maipaliwanag, pero nakita ko lahat ng ito ng aking sariling mga mata. Kaya pala gusto ni Longsha na subukan natin ang depensa ng mansyon ng City Lord. Kuya, gamit ang lakas at paraan ng ating Dark Guild, ang paglipol sa Glory City ay hindi magiging mahirap. Bakit nag-aalangan pa rin ang Demon Lord na kumilos? Tumayo ka, talagang minamaliit mo ang Glory City. Dahil sa sobrang tagal na nito, sa tingin mo ba wala na silang ibang nakahanda? Ang lakas ng 3 pangunahing pamilya at ang 7 marangal na pamilya ay hindi dapat maliitin. Sa pagkakataong ito, dahil tayong 7 ang nangunguna sa pag-atake sa mansyon ng City Lord, dapat tayong maging labis na maingat. Huwag kayong magiging pabaya, Emph. Dapat makuha ng buhay ang bata. Kuya, panoorin mo lang kami. Dahil sa lakas natin, sa ilang mga eksperto ng Black Gold sa mansyon ng City Lord. Makakalimutan na nilang pigilan tayo. Nag-transform. Sabay-sabay na sumugod ang 3 na nag-transform. Ipinakita ulit ang isang lalaking nakasuot ng itim. Nag-transform. Bigla itong nawala. Timog na bahagi ng mansyon ng City Lord. Lugar ng pagsasanay. Ipinakita ang isang array na napapalibutan ng maraming nakasuot ng itim. May kumikinang na kristal. Ibabanggit ng tiyan ang mga nakasuot ng itim. Pamilaw ang mga pattern. Patuloy sa pagbigkas ng chant ang mga nakasuot ng itim. Lumiwanag ito ng napakalakas. May naramdaman ang isang bantay. Bakit may liwanag na nagmumula sa lugar ng pagsasanay? Tingnan natin. Lumabas ang 3 habang tumatakbo. May nakita sila. Sino ka? Ano ang ginagawa mo rito? Biglang lumabas ang 2 nakasuot ng itim sa likuran ng 3 at inatake ang 2. Napansin ito ng isang bantay. Inatake na rin siya. Patuloy ang chant ng mga nakasuot ng itim. Gumagalaw ang kristal. Patuloy pa rin ang pag-chant. Nag-crack ang lupa at may lumalabas na lava. Makikita ang mga bantay na nakahandusay na. Itinaas ang kamay. Lumabas ka, Colossal Abyss Demon. Nagsitilsikan ang mga lava. Lumakas pa ito. Lumalabas sa iba't ibang parte. Rua, may mga itsura na ang apoy. Rumble, napapalibutan pa rin ng mga nakasuot ng itim habang parang may lalabas na mas malaki. Rumble, may lumabas na 2 malalaking halimaw na apoy. Hahaha. Maging ligaw ka, Colossal Abyss Demon. Nakatingin lang ang halimaw na apoy. Inatake ang lalaking nakasuot ng itim sa harap niya. Naging tubig na lang yung lalaking nakasuot ng itim haha. Hindi na niya maiba-iba ang kaibigan mula sa kaaway. Tumakas. Boom! Sa pag-atake ng halimaw ay sumabog ito ng napakalakas. Ipinakita ang mga lantern. Habang nagkukultivate ang ating bida napansin ito. Sa isip niya, may umaatake sa mansyon ng City Lord. Biro mo lang, naglakad, kahit sa punto ng paglikha ng ganitong kaguluhan. Tanong ni Zion ano nangyari. May sumabog na naman. Napansin ito ni Zion. Ganoon din ang ating bida. Sa isip niya, sa nakaraang buhay ko, ang mansyon ng City Lord ay hindi kailanman sinalakay. Bukod dito, sinalakay nila ang timog na lugar na walang anumang naroon. Kahit na ang mga depensa ay ang pinakamahina doon. Pero ang pagkuha sa lugar na iyon ay hindi rin magkakaroon ng gaanong kahulugan. Nagkakalat ba sila ng distraction? Zion, dalhin mo si Neo sa lihim na silid at magtago kayo doon. Pupunta rin ako. Ikaw ay isang 5-star silver rank lamang, hindi sapat upang labanan sila, at kailangan mo ring protektahan si Neo. Tapos ano naman ang gagawin mo?
May mga paraan ako para manatiling buhay, at mayroon din akong dalawang nakamamatay na array. Kung malid ko sila sa mga array, maaari ko pang maalis ang ilan sa kanila. Tumalon na ang ating bida. Lumilipad gamit ang kanyang shadow. Ang lihim na silid ni Zion ay konektado sa tirahan ng City Lord. Ang mga reinforcement ni Yezang ay dapat narito na sa lalong madaling panahon. Maririnig ang mga ingay habang umuusok. Sumigaw ang isang halimaw na apoy. Boom! Lumalaban ang isang gwardiya. Nagkakagulo na ang lahat habang lumalaban ang mga gwardiya sa mga halimaw. Atake! Sigaw ng isang gwardiya. Pumapa na ang dalawa. Nakita ito ng halimaw. Sabay inatake bumuwasak ang kinalalagyan ng dalawang gwardiya. Umuulan ng palaso, habang ang isa ay kinakaharap ang halimaw na apoy. Ipinakita ang isang malaking halimaw habang may dalawa pa sa gilid nito. Muli, kapag ang natunaw na lava ay tumama sa lupa, ito ay nagiging maliit. Say, biglang may lumabas sa harapan ng gwardiya. Ito pala ang matanda na nakatransform na sinangga ang pag-atake. Eyelid mo ito sa kanluran. Bam! Sabi ng matanda, gamitin ang Divine Thunder Death Array. Whoosh! O kaya ay lubos nitong sisirain ang mansyon ng City Lord. May napansin ito sa gilid. Sabay sinapak niya ito. Damn it! Wala man lang bakas ng batang iyon. Walang tao sa looban ng courtyard na ito. Inasikaso ba ni Yezang ang ibang lugar para sa kanya? Wala nang pakialam, hanapin mo lang siya. Kahit na si Yezang at ang kanyang mga tauhan ay lumaban, mangangailangan pa rin ng ilang oras upang talunin ang Colossal Abyss. Ginamit namin ang isang buong Hellvoid Spirit Stone para i-summon ito, pagkatapos ng lahat. Hindi natin dapat sayangin ito. Maghiwa-hiwalay kayo at hanapin siya. Whoosh! Whoosh! Lumabas na ang ating bida. May mga eksperto ng Black Gold rank na malapit at hindi lang isa. May napansin siya. Whoosh! Boom! Biglang may sumabog. Napahinto ang ilang mga lalaki. Lumabas ang isang nakatransform na nakasuot ng itim. Gagawa ito ng pag-atake. Nagpaulan ito ng maliliit na yelong pag-atake na nagmistulang mga karayom. Papalapit na ito sa kalbo na may hawak na troso. Napakabilis sabi ng kalbo, at boom na yelo ang tinamaan. Natigilan ang nakaitim na lalaki. Nag-transform ang isa, na tumalon ng pag-atake. Isang blood alligator demon spirit, ha? Salamat Sir Gang Liang. Lumipad ang hawak-hawak na troso ng kalbo. Bumagsak ito sa lupa, sabay nun sumugod na ang nag-transform na alligator. Ginamit niya ang kanyang buntot na may kuryente. Tatama na ito sa nakaitim. Nakailag ang nakaitim. Napansin ito ng alligator. Black Gold 3 star. Hindi ako makakalaban sa kanya. Natigilan ang nakaitim gumamit ng clone na yellow. Biglang tumakbo ang nakitang na lalaki kasabay ng kanyang clone. Ice clones. Hinabol ng alligator ang isa. Sinusubukan mo ba akong lokohin gamit ito? Naghahanda ng pag-atake. May namumuong apoy sa kanyang kamay. Maabyutan niya na ang kalaban. May lumabas na isa na namang kalaban sa itaas. Nakita ito ng kalbo. Mag-ingat ka, may isa pa. Napansin ito ng nag-transform na alligator. Biglang sinugod ng kalbo ang isa pang kalaban sa taas. Napatawa ang isang nakaitim na nakatransform. Isang 1-star Black Gold Warrior ang naglakas loob na hamarang sa aking daan. Umalis ka dyan, sigaw ng alligator. Habang nakatakas na ang kanyang hinahabol. Inatake ng nakaitim ang kalbo. Nakakaasar. Roar! Nag-ipon na naman ng apoy sa kanyang kamay. Tumalon pa sugad sa nakaitim. Habang sumigaw ang kalbo sa sakit. At boom, nagsabayan ang dalawa ng pag-atake. Gumawa ito ng malakas na pagsabog. Pagkatapos tumalong agad ang nakaitim na kalaban, hanbang bap-apa naman ang alligator. Gang Liangshu talaga ay nabubuhay sa kanyang pangalan. Maglalaban ulit tayo kung may pagkakataon, pero sa ngayon, kailangan ko nang magpaalam. Gu, sa isip niya,
Ang kanyang lakas ay hindi mas mababa sa akin. Isang Black Fox Demon Spirit, sino kaya ito? Nakita niya ang kalbo na nakahandusay. Buwisit, kahit saan ka tumakbo. Ako si Gang Liangshi, hindi ako susuko habang nabubuhay pa ako. Sumigaw siya. Habulin mo siya. Hinabol nila. Shoo! Sa isip ng ating bida. Isa pang eksperto ng Black Gold ang namatay sa kamay ng Dark Guild. Damn it! Ang ako ngayon sa aking kasalukuyang lakas. Nang bumagsak ang Glory City, nakita kong nahulog ang napakaraming eksperto ng Black Gold sa harap ng aking mga mata kasama na si Gang Liangshu. Hindi ko inisip na aatake ang Dark Guild sa mansyon ng City Lord sa ganitong malaking panganib. Nagbago ang kasaysayan. May napansin ang ating bida. May lumabas sa puno. Gahaha, sa wakas ay nahanap na kita, batang lalaki. Tingnan natin kung paano ka tatakbo ngayon. Tapos ka na, sabi ng ating bida. Master Yezang, bakit ka napunta rito? Napalingon ang kalaban, naku po lagot. Si Yezang ay narito. Sabay tingin ulit sa ating bida. Takbong walang lupa ang ginawa ng ating bida. Niloloko ako. Siraulong brat, ang talas ba ng kanyang intuition? Sinusubukan mo bang tumakas sa aking hawak? Walang pagkakataon. Mabilis na tumatakbo ang ating bida. Habang hinahabol ito ng kalaban. Leap, anong demon spirit ito? Ang bilis. Sa isip ng ating bida. Ang Colossal Abyss Demon ay papalapit na rin sa Divine Thunder Death Array. Upang talunin ang mga Black Gold Spiritualists, ang tanging opsyon ay ang I-activate ang Taiyi Death Array. Sa tingin nila ay talagang nag-summon sila ng Colossal Abyss Demon, talagang nag-all out sila sa paggastos, kahit na ang Thunder Death Array ay maaaring hindi makalaban dito. Kung lahat ng ito ay para lang mahuli ako, kung gayon ang presyo ay medyo mataas. Talaga bang kailangan? Kahit gaano ako kagaling, hindi dapat sulit para sa kanila na ipagsapalaran ito. Maliban kung alam na ng Dark Guild na ang mga recipe ng Alchemist Guild para sa mga gamot na iyon ay akin. Jump! Kung ganoon, lahat ay may katuturan. Humahabol pa rin ang kalaban. Kung gusto mong maglaro, kung gayon lumapit ka sa akin. Kahit na, ako ay nasa 5-star silver rank lamang, ngunit mayroon pa akong maraming card na natitira para laruin. Tingnan natin kung saan ka tatakbo ngayon. Naghahanda ng pag-atake ang kalaban. Napansin to ng ating bida. Pag-atake ng kalaban tumagos ito. Biglang nawala ang ating bida. Bumagsak ang kalaban sa lupa. Tumayo. Ang batang ito. Hindi ko na maamoy ang kanyang amoy. Mukhang mayroon siyang ilang kakayahan. Kaya pala kami mismo ang ipinadala. Nasa paligid ito. Hindi siya maaaring pumunta ng malayo. May nakitang pag-alaw sa kabilang banta. Ipinakita ang isang bato. Ipinakita ang ating bida na nakatago. Masyado akong mabagal kapag naglaho ako. Bigla siyang tumalon papuntang bubong. Tulad ng naisip ko. Sa isip niya, nagtatago siya para hintayin akong magpakita. Napansin siya ng kalaban. Hahawak sa espada ang ating bida. Nahawakan na niya ito. Aatak siya. Thunder God's Meteorite Sword. Lumabas sa mga kidlat sa espada. Nagulat ang kalaban. Makikita kung gaano kalakas ang kidlat mula sa espada. Ano ba ang sandatang ito? Maaari nitong kontrolin ang Divine Thunder. Sobrang liwanag na nakikita ng kalaban. Nag-slash ang ating bida. Gumuhit ang kidlat. Makikita ang napakalakas na pagsabog. Tuloy-tuloy pa rin ang mga kidlat. Sabi ng kalaban. Masama ka, nakailag ang kalaban. Sa tingin mo ba makakatakas ka gamit ito? Nag-sidestep ang kalaban. Sabi ng ating bida. Sa ngayon, hindi ko matatalo ang isang Black Gold Demon Spiritualist kahit na gamitin ko ang sword na ito. Pero ang Divine Thunder Killing Array ay kaya. Nakalapit na ang ating bida sa array. Nag-hand seal. Hamilaw ang mga poste ina-activate na niya. Ito ay ang mga haligi na kaya ring pigilan si Yezang.
Sampain ang batang ito, sinusubukan niyang makalapit sa mga halijing iyon. Walang pagkakataon, may nilabas ang kalaban na matulis na bagay sa kanyang likuran. Kung hindi tayo inutusan ni Longsha na hulihin ka ng buhay. Gamit ito, ikaw ay magiging patay na karne. Una kong tatamaan ang iyong mga kamay, para hindi mo na magamit ang iyong mga sail. Mongoose Spike. Kapag tumama ang aking Poison Spike, kahit na ang mga Black Gold Demon Spiritualists ay ipadadala sa isang one-way road to hell. Sa kanyang mga kakayahan, hindi niya ito maiiwasan. Habang nag-a-activate ang ating bida papalapit na ang atake. Ramdamta ng ating bida at hawak sa espada. Sinangga ng ating bida gamit ang espada. Sabay dash out haha. Haha, salamat sa boost. Napanganga ang kalaban. Ikaw nababwet ka. Sa isip niya, may mataba ang batang ito sa likod ng kanyang ulo. Patuloy ang hand seal ng ating bida. Tumalon na siya, sa gitna ng mga poste. Sa isip ng kalaban kaya ng array na ito natalunan si Ye Zhang. Nakatingin ng kalaban sa mga poste. Nagulat siya, sumigaw ang isang halimaw, habang papasugod sa kalaban. Pag-atake ng halimaw tinamaan ng kalaban. Sobrang lakas nito, kailangan ko munang umatras. Tumakbo na ang kalaban. Sa isip ng ating bida, susubukan mong tumakas. Gumamit na naman ng handsail. Lumabas ang apoy na ahas sa gilid ng kalaban. Napansin ito ng kalaban. Pinaluputan siya ng ahas na halimaw. Ako si Mongoose. Anong klaseng biro ito? Kung gagamitin ko ang secret technique na iyon. May napansin na naman ang kalaban. Nakita niyang napapalibutan siya ng napakalalakas na halimaw. Kahit maatay ko itong ahas na ito, the side effects would leave me exhausted. Pero siya ay isang 5-star silver rank lamang na maliit na biktima. Sinusubukan umalis ng kalaban. It's getting tish there. Heart of Frenzy. Nakawala ang kalaban at naging kulay pula ang balat nito. Sumigaw ang kalaban na may pagyayabang. Nakawala na ito sa ahas. Napaisip ang ating bida Heart of Frenzy. Kahit na ginagawang mas malakas ang isa, nawawala rin ang kakayahang mag-isip. Sa ginawa mong iyan ngayon lalong hindi ka na makakatakas. Nagkumandang ating bida Hellbear. Sumigaw ang halimaw. Sumugod sa kalaban. Sumugod din ang kalaban. Umatake. At umatake ulit. Nagawa niyang paggalawin ng ulo ng halimaw. Siya ay isang 2-star Black Blood Demon Spiritualist lamang pero kaya niyang lumaban ng may ganoong kagalingan. Ang Hellbear ay isang Black Gold Demon Beast na may napakataas na depensa. Kung makatakas ang Mongoose, hindi na siya mahabol ng Hellbear. Pero nawala na ang kanyang katinuan ngayon. Nasarang malaking halimaw kinutongan ito bumsapol. Bumaon sa lupa ang kalaban. Akmang tatapakan pa ito ng halimaw. Napansin ito ng kalaban. Tinapakan na ng halimaw. Makikita ang lakas ng pagtapak ng halimaw. Napasigaw sa sakit ang kalaban. Nawala na ang transformation nito. Habang tiningnan ang ating bida, may napansin ang ating bida. Dumating na sina Elder Alligator haha. Sabi ng ating bida Elder Gonglian Shu. Sabi ng Elder, ito ay, nagbigay ng paggalang ang ating bida. Ang taong ito ay isang Black Gold Demon Spiritualist ng Dark Guild. Buhay pa siya, pakisamahan siya papunta sa kulungan sa mansyon ng City Lord. Sa isip ng Elder Alligator, nagawa niyang mahuli ng buhay ang isang Black Gold Demon Spiritualist. Nagutos ang Elder, kunin siya. Sumagot ang dalawa masusunod Elder. Sabi ng ating bida, pasensya na Elder sa abala. Sabi ng Elder, ang array na ito, may napansin ang ating bida. Paglingon ng Elder, nasa likuran na niya ang City Lord. Napansin ito ng City Lord. Habang hawak na ng dalawang tauhan ang kalaban. Sa isip ng City Lord, nagawa niyang hulihin ang isang Black Gold expert. Ang batang ito, natigilan ang City Lord. May ibinato ang ating bida. Sinalo ito ng City Lord.
Ito ang mga seal para kontrolin ang Taihi at Divine Thunder Killing Array. Kapag na-refine mo na ito sa mga amulet, makontrol mo na sila. Nakikinig ang Elder. Nagtaka ang City Lord. Nagsalita ang City Lord, handa kang ibigay sa akin ang control sa mga killing array na ito. Nagtanong ang City Lord, hindi ka na ba magbabargain sa akin? Kung hindi dahil sa mga pambihirang pangyayari, ituring mo na iyong swerte. Umikot na ang ating bida. Ibinibigay ko ang lugar na ito sa inyong lahat. Pupunta ako para tingnan ang Divine Thunder Killing Array. Nakatingin lang ang City Lord. Ngumiti ito. City Lord, ang batang ito ay. Habang sinubukan ng i-activate ng City Lord ang array. Sabi ng City Lord, isang disenteng kabataan. Ang henerasyon ng mga kabataan ay lumalagpas sa nakaraan. Ang mga matatanda tulad natin ay maaaring kailangang umatras na sa lalong madaling panahon. Ipinakita na nagmamadali ang ating bida, at dito nagtatapos ang kabanata. Maraming salamat po.